Senator Bato, inaming may warrant na laban sa kanya at nagpapatulong sa Senado. Kaya lang, ito ang bad news. FPRRD ikinanta na ang kanilang kasalanan at ang tanong, Senator Bato, game over na ba? Ika pa ni Senator Bato, may warrant na laban sa kanya at nagpapatulong sa Senado. Pero mas mabilis na bang makukulong dahil kay FPRRD? Hihingi ng proteksyon sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto ng International Criminal Court. Arestuhin tayo. First, of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado because Congress is still in session up to now. So, i-avail ko muna. Then, up to what extent yung naibigay sa akin na liderato ng Senado, then after that, sasama na tayo doon sa ICC. Hindi niya muna ko i-surrender hanggat sa kaya niya. Habang hindi pa kami adjourn, hindi naman niyang gawin yan. Kahit na may warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kukumin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na, may session kami. Kasi I hope din na respetuhin din siya ng executive branch of government. Kasi mayroon naman yung mga gano'n na mga protocol, di ba? Isang senador na dating matapang, ngayon tila naghahanap ng kanlungan. Sa gitna ng lumalakas na bulong-bulungan, kinumpirma na mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest na siya mula sa International Criminal Court. Sa isang panayam, inamin ni Bato, Friday, madaling araw, yung flight ko dapat hindi ko na itinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info ko nga is dalawa na kami ni President Duterte, may warrant. Kung noon ay puro haka-haka lang ang usapin, ngayon ay malinaw na, tinutugis na sila ng batas. Pero bakit hindi siya sumama kay Duterte? Sa parehong panayam, ipinaliwanag ni Bato na hindi niya itinuloy ang kanyang biyahe dahil kailangan niyang harapin ang sitwasyon mula rito mismo sa Pilipinas. Sabi pa niya, sabi ko, hindi na ako tutuloy para asikasuhin ko yung, diba, sabi ko sa inyo na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun doon ako nag-concentrate. Ngayon, kinoordinate ko lahat ng lawyers namin. Gagawa kami ng petisyon. Pero teka, kung si Duterte nga ay nakulong, bakit tila may ibang diskarte si Bato? Pero ito ang bad news para kay Senator Bato. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. FPRRD, inako na ang pagkakamali. Mas mabilis na bang makukulong si Bato? Habang si Bato ay naghahanap ng depensa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ay tila hindi na lumalaban. Sa isang makapangyarihang pahayag, inamin na ng dating Pangulong Duterte ang lahat at inako ang responsibilidad sa war on drugs. Alam kong makukulong ako dahil sa war on drugs at yun na yun. Walang paligoy-ligoy, walang excuse, inamin na ni Duterte ang lahat. Ating pagpanoorin ang binanggit ng dating Pangulo. At sinasabi ko naman sa mga polis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon ni Senator Bato. Ano ang ibig sabihin nito para kay Senator Bato? Kung ang dating Pangulong Duterte mismo ay hindi na lumaban at tinanggap na ang kanyang kapalaran,
Posible bang mapabilis ang pagdakip kay Senator Bato kung ang mismong leader ng kampanya ay umamin na ano pa ba ang laban ng kanyang tauhan? Pero may isang twist na hindi mo inaasahan. Bagamat nagpapatulong na si Senator Bato sa Senado para sa proteksyon, hanggang kailan siya ipagtatanggol ito? Ayon kay Senate President Francis Escudero, hanggat kaya, poprotektahan kita. Pero hanggat kaya, ay may hangganan. At kung nangyari kay dating Pangulong Duterte at hindi inaasahan, sino ang makapagsasabi na hindi ito mangyayari rin kay Senator Bato? At narito ang pinakamalaking tanong, ano ang kahihinatnan ng isang dating tagapagtanggol ng batas na ngayon ay tinutugis ng batas mismo? Abangan dahil ang sagot sa tanong na ito ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa inaakala natin. Have mercy, O God. Marcos 8 verse 35. Sapagkat ang sinumang nagtatangkang iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa ebanghelyo ay magkakamit nito. Ang mundo ay puno ng mga taong nagsisikap na protektahan ang kanyang sarili mula sa kapahamakan gamit ang kapangyarihan, impluensya o kahit ang batas. Ngunit sinabi ng ating Panginoon Jesus na ang tunay na kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling pagsisikap kundi sa pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Makikita natin ito sa sitwasyon ni Senator Bato. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang noon, ngayon ay naghahanap siya ng proteksyon mula sa Senado, natatakot sa darating na hatol. Ngunit ang tanong, kanino nga ba dapat tayo tumakbo kapag tayo ay hinahatulan? Sa tao ba o sa ating Panginoon Jesus? Ang ating Panginoon Jesus mismo ay natulan ng hindi makatarungan. Inusig siya, pinahirapan at ipinako sa krus. Ngunit hindi siya lumaban, hindi siya naghanap ng proteksyon sa mga makapangyarihan, kundi isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos Ama. Ang tunay ng proteksyon ay hindi matatagpuan sa Senado, sa batas ng tao o sa anumang posisyon sa lipunan. Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating sarili, saan natin inilalagay ang ating pagtitiwala, sa sarili nating lakas o sa biyaya ng ating Panginoon Jesus. Ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay makukulong ay isang patunay na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan. Ngunit sa kabilang banda, may pag-asa pa rin para sa sinumang tunay na magsisisi at lumapit sa ating Panginoon Kristo. Kaya anuman ang iyong sitwasyon ngayon, kaibigan, kahit gaano kalalim ang kasalanan, ang ating Panginoon Jesus lamang ang tanging kanlungan natin na hindi matitinag. Kaya naman, kaibigan, huwag tayong tumakbo sa proteksyon ng tao. Tumakbo tayo sa nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat sa iyong pakikinig. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos. Ikaw po ang Diyos na tunay na umiibig sa amin. Buhay na Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng pinakamainam na direksyon patungo sa pinakamainam na buhay. Nakasama po namin ang aming Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na masilayan po namin ang buong katotohanan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na isaalang-alang ang aming buhay na hindi ito para dito sa lupa kundi para sa langit na bayan. Tulungan niyo po, Panginoon, si Senator Bato, gayon din, Panginoon, si Pangulong Duterte at ang aming mga leaders na nawa po, Panginoon, ay masilayan po namin na kailangan po namin parati ang aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa maghiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.